Okay, magandang umaga sa ating mga kasiman at sa ating mga viewers, no? Welcome again sa aking online tutorial sa ating ECDIS JRC type model 9201. Okay, so ngayon ang ating topic ay yung yung next menu natin, no? Umpisahan natin mga kasiman. Let's start. Okay, click ulit natin si menu and then dito tayo sa tools, tapos na, no? And then dito tayo sa view. Okay. Sa view mga kasiman, meron lang siyang dalawa, no? Wala nang next page. Okay. So punta tayo sa, i-click natin si multi-view mode. Okay. Okay, si multi-view mode, pag-click natin, ito siya, no? So sa ngayon, naka-view 1 tayo, no? Ito ngayon yung screen yan, view 1 yan. Sabihin, solo, no? Okay. Next, view 1, view 2. Ano mangyayari? So, nahati yun ng ating ECDIS, no? Naging dalawa. Okay? Then, next, view 1, view 2 sa ano naman to, vertical, no? And then next, view 1, view 2 dun sa mga picture in picture, no? Okay, ibig sabihin po, meron siyang parang maliit dito. Ayan, feature nga eh. Okay, no? Tapos itong nakikita niyong si area from view 1 for view 2, no? Pag kinlik nyo po ito, ito siya, yan. Pag kinlik po natin ito, no, and then yung ating cursor ay magpupunta sa zoom, no. Itong buyan ito ay gusto nyo lang na makita dun sa picture. Okay, so yun. So ito siya ngayon. So kung ano po yung inyong view, yun ang mapupunta doon sa maliit na to, na sa parang picture na to. Okay? Ilan yung ating view multi-view mode, no, ng ating ECDIS, no. So balik natin sa view 1. Okay, so next. Okay, ang next natin, dun pa rin tayo sa view, no. Ito namang options, no. Okay, so punta tayo sa options. Okay, dito sa view options, marami-rami ito mga kasiman, no. Ito talaga yung dapat natin na matutunan, no. Sa view options, andito yung ownership, no. Ayan, sa ownership, ang laman niya yung headline, beamline, vector, ground stabilizer, si stabilizer vector. Yung time po natin ng vector, no, dito rin natin siniset, no. Sa inyo kung underway na sa OpenSea 12, no. 12, 6, and 3. Yan yung mga nilalagay natin minsan, no. Andito din, pick lang po natin lahat yan, no. Tapos ang interval natin ay 6 minutes, no. Oo, hindi natin mapapakita kasi nasa birth tayo, no? Pero kung underway, mapapakita natin yan, no? Okay, next. Own track, no? Sa own track, ayan, meron tayong past track, no? Yung past track natin, yung ating past position, no? Yung dinaanan natin, what I mean. Ang kulay niya is blue, no? And then, past track period, track period natin is 24 hours, no? Okay, time label natin is every 5 minutes yung interval niya, no? So, pwede nyo yan na baguhin mga kasiman, no? Na may selection naman yan. Basta po may down arrow, may selection, no? Okay, sa route, no? Sa route, okay, naka-local time po ang ating daytime for monitoring. Ang show ETA natin ng XTD limit, okay, naka-check, no? And then, kung ano tayong IALA, no? IALA B or IALA A, no? And then, show waypoint name, no? Okay? Meron naman. Lahat po to ay nakatik, no? Alternate route, blue, no? Waypoint name po, point size, standard, no? Okay. So, yan lang yun sa ating route, yung view options niya, no? User chart, no? Sa user chart, yan. Ito yung mga symbols ng ating mga user chart, no? Tapos, nakita nyo may page 2. So, pag inano nyo to next, may page 2 pa siya. Yan. So, yan. Yan po yung mga color naman, no? Okay. Yan. Next, Mariner Smart Line, no? Yan, nasa user chart din yan mga kasiman. Kapag gusto niyo i-view Synaptex, ito siya, i-click natin Synaptex, no? Yan. Makikita niyo na po kung may mga Naptex tayo na no, example. Wala yata tayong Naptex dito, no? Madalang kasi sa Brazil ang Naptex, no? Karamihan sa mga Asia, maraming Naptex, no? Okay. Wala tayo makuha ang example para makita nila yung ayun. Ito pa yung example ng Naptex. Okay? Pagka inantik ko po yan, mawawala, no?
Okay, nawala na siya. Pag hindi ko po, babalik siya. Okay, yun po ang paraan para mag-view, no? Hindi na po nilalagay sa Eclipse to pagka na lang may PS na may gustong makita kung paano i-mark yung navtext, no? Kasi po pagka may navtext, medyo maano po yung ating ang ating Eclipse marumi. Okay, next radar, no? Sa radar, pwede po natin itong i-overlay, no? Pwede po itong Eclipse po natin at the same time, pwede po siyang maging radar, no? Halimbawa, itong backup, siya sa radar, radar 2, no? So, buksan natin, no? I-click natin. Then, yung number 2 radar, no? Then, buksan natin po yung ating radar number 2. Ayan, mga kasima, no? Pagbukas po yung radar number 2 natin, makikita po natin to na naka-overlay na siya, no? At the same time po, pwede po siyang maging radar, no? Okay? Kapag po tayo mag-aano ng mga targets, no? Magpipix po ng sa mga buya kung talagang accurate yung position din natin ng ating Eclipse, pwede po natin no? Ayan. Kita nyo po, ayan. Kita nyo na po yung mga isla. So, ayan po. So, kung makikita po natin yung position ng kung accurate yung ating Eclipse, mas okay, no? Ganyan po ako mag-monitor, no? Kung ang buya ay namomonitor ni radar na the same position, at least accurate po yung position ng ating Eclipse, no? Yan po yung overlay ng radar, no? Yan. Okay, next. Lagayin natin, no? Madumi po kasi pagka may radar din, no? Okay, next. Itong transparency po, mga lang po to, no? Kung gusto niyo po na tingkaran or po yung ng mga no, sa ating Eclipse para mas madalo pong makita yung mga niya, trails niya, echo niya, yan. Okay, sa target, no? Ayan, ito po yung sa target, no? Sa AIS symbol, naka-check po, no? Ito po yun, yung mga target natin, no? Pag triangle, AIS po yun, no? At kapag period lang na, halimbawa, echo na target lang po siya without AIS, no? Okay, so, naka-check din yung sleeping class A, class B, physical atom, vertical atom, no? Virtual atom, sorry. Target number 1 symbol, yung target number 2 symbol, no, naka-check din. And then target vector, of course, naka-check din. Target ID, naka-check, and yung ship's name, and AIS target ID, ship's name din, no. Okay, target track. Yan, naka-check po lahat yan, no. Pwede nyo naman pong i-display, pwedeng i-plot, pwedeng i-clear, no. So, all on, all off, and then individual. Yan, pwede rin po siyang i-save, no. Okay? Chart common. So, chart common, no? Ayan, naka-plane. Symbolize, no? Ano po ba yung pagkakaiba ng plane sa symbolize, no? Okay, sige. Explain natin to, no? Okay, dito tayo sa may may buoy, no? Ito po, nakaset ngayon sa plane, mga kasiman. Tignan po natin yung buoy, no? Ayan, yung dalawang buoy. Pagka symbolize, ito po yung nangyayari. Walang nangyari sa symbolize. Ba? Tignan lang naman natin tong mga kasiman. Itong ocean na to, no? Okay, info na to. Okay, pagka plain, ganito po siya. Pag symbolize, ito po. Yun. So, nagsisymbolize po siya na ganyan. Okay, yan po yung pagkakaiba, no? Okay, next, no? Sa paper charts naman, no? Ito ay ito po ay same ng paper charts, no? Kapag po natin sinimplified, ito naman po siya. Okay, dito tayo sa buoy, no? Ayan. Okay, mga buoy, no? Sa simplified, no? Pagka po paper chart, yun, ganito po, no? Kita mo po yung mga buya. Kapag simplified, ayan po siya. Okay? So, dito po tayo sa paper charts, no? Full light lines, naka-check yan, naka-tick, and then scale minimum, naka-check din, no? Okay, so maliwanag po tayo dyan sa chart common, no? Chart display, no? Yan, sa chart display. View 1, view 2, no? Ito po ay ko na po doon sa ating day 2. I-follow nyo na lang po, sundan nyo na lang po. Ito po si view 1, view 2, may next po yan, no? Yan, ito po lahat po ng mga layer or yung makikita natin sa Eclipse, so dapat po naka-check lang, aside po si accuracy at saka si highlight info, no? Okay, ganun din po si view 2, no? Okay, so ang chart type natin is S57. So chart load is naka-auto, no?
Ito pong size, pwede po yan na anuhin, no? At naka-large kayo, no? Pwede po siyang i-medium, small, large, pwede, no? It's up to you po kung paano mo siya mababasa o kung nalalakihan ka o naliliitan ka. So, okay, read out and display chart objects. Naka-antik din po yan. So, sa chart display, may next pa po siya, no? So, tingnan natin yung next. Si view 1 saka si view 2 na lang siya, no? Okay. Then, AIO ATP, no? TNP, no? Yung AIO stand po yan sa Admiralty Information Overlay. Ina-update po natin yan weekly, no? And then, pati po yung TNP. Yung TNP po, yan yung temporary and preliminary, no? I-check po natin yan, no? All AIO, ito po yung inaano natin tuwing weekly. So, pag chinek po natin yan, ay ito po. Makikita po natin siya. So, nasan po ba yung example ng mga AIO na yan? Okay, no, mga kasiman. Ito po yung example ng mga overlay natin, no? Yan. So, ito po siya, no? Yan. Magpupula po siya, mga kasiman. Kaya po, minsan, hindi na po natin siya chinecheck, no? Kasi po, pagka na lang kailangan ng PSC, no? Yan. Yan po yung mga example ng ating mga AIO TNP, no? So, kapag inantik po natin yan, ayan, mawala po siya, no? So, ayan mga kasiman yung example ng ating AIO, no? Okay, next yung graphical indication, no? So, sa graphical indication, kailangan naka-po lahat to, no? Okay, ayan. Yung causing safety contour, navigational hazards, prohibited areas, no? Okay, dito rin tayo set ng ating ng depth safety contour, no? Yan po, ito po mga kasiman, no? Importante po ito, no, mga kasiman, no? Ito po yung ating depth safety contour. Bago po tayo umalis, kailangan po nakaset po ito, no? Ito po ang depth safety contour ay nakaset batay po ito sa ating drop, no? So, hindi mo po dito mapapalitan yan. Dito po sa view setting for chart common, no? Okay? Dito po ito. And then, see next. And dito mo po siya mapapalitan, no? So, sa ngayon, 9 meters po yung aming drop, no? So, 9 meters po yung shallow contour, 9. So, iyan po yung drop namin po, no? Okay, no? Yung atin naman safety depth, 13 meters, no? Nakuha ito by formula na 10% ng ating drop plus po ng drop, no? Kasi pag confined waters, ang ating rule sa SMS ay 10% ng ating drop, no? 10% ng ating drop plus drop po yun. And then plus po ng calculated squat base po dito sa ating 9 meters drop, no? Tapos ang echo speed is 12 knots, no? Yun po mga kasiman, no? At safety depth and safety contour, press po siya, no? And then itong deep contour, syempre twice lang po to ng ating drop, no? Ng ating shallow contour. Kaya po 18 yung value niya. Make sure po na whole number po ang ating ilalagay sa ating egglist na po. Wag po yung mga decimal. Okay, no? Then, for shaded, shadow pattern, shadow water dangers, no? Kailangan po mga naka-check po yan, no? Ano pa yung mga for shaded, no? Nakita nyo po itong ating may light blue. Yan. Tapos, medyo matingkad na blue. Yan. Yan po yung mga for shaded, no? Kapag po iyan ay hindi po natin chinek, hindi po natin malalaman yung mga ng ating depth, no? Okay. So, pag iyan po ay inantik natin, yan. So, parang isang kulay lang siya, no? Mas maganda po kung naka-4 shades po siya, no? Yan. So, okay. Kasi po, kapag halimbawa, ang shallow contour mo is 9, ikita mo na po kung yung mga shallow contour is 9, eh. So, ito ay malalim, no? Yung mga may ganito, nasa 9 siya, yan. Yan po yung 4 shadeds natin, no? Kaya po dapat mahalaga na naka-tick po yun, no? So, sa shallow pattern, ano ba yung sa shallow pattern? Yun. Shallow pattern, nawala yung mga parang no? Mga guhit-guhit, no? O ibalik natin mga kasiman, ayun. Nawala siya, no? Okay? So, i-tick po natin yan. Then, yung shallow water dangers, no? Nakita nyo to, yung mga kulay magenta na yan, mga pink na yan. Sila po yan, no? Shallow, ayan. Kapag inantik natin, mawawala siya. Pag chinek, ayan siya.
So ito po ay mahalaga kasi po ito ay mga unsurveyed depth, no? Kaya kapag po hindi natin tinikto, baka ma-aground po tayo, no? Accidentally ma-aground dahil unsurvey nga po sila, no? Yan ay mga shallow water danger patch. Yan po yung tawag ko dyan. Okay, no? So, ito yung ating no? Ito yung ating parameters ng ECDIS, no? Sa ating depth, no? Next, susunod ay yung chart display, no? Yan. Okay na to, no? Yung view 1 saka view 2 na discuss ko na to dun sa mga nakaraan kong vlog, no? Si view 1 at saka si view 2, no? Kung i-view nyo yan, i-next nyo lang, then ayan. Yan po, no? Naka-check po lahat yan. Yan po yung ating mga layer, no? Group of layer, no? Na nakikita sa ECDIS, no? Ang wala lang check dyan yung accuracy saka yung highlight, no? At saka mayroon pa yung sa grid and then yung sa no? Yung sa next natin. Ito, national language, no? Okay. So, nasa inyo yun kung gusto nyo makita o i-tick nyo lahat, no? Pero yung ECDIS kasi dudumi kapag naka-check po lahat, no? Okay, so si AIO, NTNP, tapos na tayo dyan, no? Tapos sa unit. Sa unit naman, ano lang yun, no? Sa tools, yun lang yun, yung sa EBLN, no? BRM, no? Na-discuss na rin natin yan. And then sa unit, ayan. Sa depth, pwedeng meters, pwede siyang feet and fathom, no? Sa current speed naman, pwede siyang knots, meter per second, and kilometer per hour. So, syempre sa speed tayo, in talking about speed, knots po ang gagamitin natin. Okay, so dito naman, sa safety contour dito, look ahead, no? Sa look ahead mga kasiman, no? Wala kasi tayong wala tayong, hindi tayo underway, no? Tayo, nasa birth. So, nakita nyo yung kulay pula na yan. Iyan po yung aking look ahead, no? Kapag ka naman underway, may cone pa yan, no? May cone. So, ito yung setting niya, mga kasiman, no? Yung rectangle na yan. Area rectangle, yun. Ito, no? Nakaset siya sa width niya is 200 meters at ang length niya is 6 minutes, no? Kayo naman makakapag-set niyan. It's up to you kung gaano ka, no? Kumbaga, ito yung pinaka-guard zone na ating barko, no? Kapag kami papasok dyan sa mga area na yan sa loob, mag-a-alarm po sa ECDIS, no? Ganon din sa sector, no? 3 minutes and 45 degrees, no? Depende sa inyong setting, no? Minsan yung iba nasa SMS yan, pero yung sa iba naman wala, no? Okay, so next. Yung special condition, no? Dapat lahat naka-check yan, mga kasima, no? Yung traffic separation zone, traffic crossing, yan, runabout, precautionary, two-way traffic. So, dapat po naka-check po yan para makikita po natin yan, yung mga traffic, no? Yung mga traffic po, yan po yung ating mga channel, TSS, no? Kailangan po naka-check po talaga yan. Okay? And then, next, yung track control. Yan, sa track control, no? Ito yung limit ng ating degrees, no? 15 degrees. End of track warning, 5 minutes. Early course change warning, 5 minutes. Okay? Position integrity. Ito rin siya, 1 nautical mile kapag discrepancy limit. Radius limit ng GPS, 30 minutes. Radius limit ng DGPS natin, 10 minutes. Time limit, 10 seconds, no? Okay, next, yung AMS, no? So, andyan naman pa yung mga bag. So, ito hindi naman natin mga ginagalaw na. Okay? So, ano pa? No? Tapos na tayo sa ating view options, no? Okay, mga kasiman, no? Hindi lang po dito makikita si view option, no? Nandito din po siya, yung shortcut niya. Chart display. Yan. Yun din po siya, no? Okay, so mga kasiman, ano ba yung next menu, no? Next menu natin is ito, no? Okay, itong alert, no? So, click natin si alert. Okay, si alert, ito siya. So, parehas lang din na nasa view option, no? So, na-discuss naman natin to. Yung guard zone, no? Okay na. Okay na sa atin to, no? Okay, so next. Ano pa ba ang susunod, no? Okay, natapos na rin natin to, mga kasiman, no? So, dun, susunod siguro natin ito, no? Yung second page niya, no? Sa second page, tignan natin, no? Yan. Ito naman yung mga susunod natin setting, chart maintenance, health, and code input, no? Yan yung sa susunod natin, mga kasiman, no? Okay, for the meantime, that's all for today, no? Okay, this is your Kasiman 81 and thank you for watching. Bye-bye!